now to complete the cast is one of the A-list superstars of Viva that will keep you up at night with her beautiful eyes and seductive smile. She starred in the very exciting Viva Max original sexy comedy movie, #Pornstar2, Pangalawang Putok, sexy drama thriller, Siklo, sexy psycho thriller film, Quincenas Katapusan, and on Viva Max's original series, Elle, and Iskandalo na streaming pa rin on Viva Max. Let us all welcome Ayanna Misola. Hi everyone! Thank you po sa pagsama sa amin ngayong hapon. Yan po. Thank you so much. Alright, kompleto na ang ating cast. But before anything else, we just want to say thank you again to all our friends from TV, print, and online media for joining us here today. And here's a little reminder. We'll be limiting to 2 questions per press, and that already includes your follow-up question for us to accommodate everyone. And please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the film. While waiting for your turn to ask, kindly turn off your microphone and camera for a while. And also, we will be mentioning press names to be on standby mode, meaning by that time, you can now open your camera and microphone, but please make sure that your audio won't be a distraction to the ongoing press con. And lastly, if you are having any technical problem, you can send Viva your questions and we'll be the one to ask it for you. Thank you for your cooperation, and now let's open the floor for your questions para sa ating cast. Please do stand by for our first batch, Ms. Aster Amoy of People's Journal, PM and TikTok, Leo Bucas of Push and Showbiz Republic, MJ De Leon of Glitz.ph, Kate Adahar of Random Republica, Mac Richard Paglikawan of Lionheart TV. Our first question will be coming from Ms. Aster Amoy of People's Journal, PM and TikTok. Good afternoon, everyone. Hi, Dita Aster. Good afternoon, Dita Aster. Good afternoon. Ikaw na naman, Diego. Tayo na naman, Dita. Hindi ka matatawa sa... Sobra ka na, nasasawa na ako sa'yo. Wala ba dyan si Direk Roman? Wala pa po. Parating pa lang po, Ms. Aster. Okay. Alright. Sige, sa cast muna. Dudugtungin ko na lang kasi I'm only allowed 2 questions each, no? Kay Ayanna muna, because ikaw ang baling female lead in the movie, and you're portraying the character played by Dina Bonnevie. Ano ang challenge sa'yo? Kasi, of course, kilala naman natin si Dina Bonnevie, di ba? So, did you watch the old film para ma-justify o mabigyan mo ng justice yung role? Or totally new ang approach mo sa role mo? Pinanood ko po yung old film sa YouTube before kami mag-lock in. Pero iba po kasi yung story ngayon mas sobrang layo ng background ko ngayon as Albina kesa dun sa nauna na movie. So, magkaiba po yung approach na naggawa ko. Hindi siya katulad nung ginawa ni Miss D. And sobrang naging challenging po para sa akin kasi sobrang idol ko po talaga si Miss D. As in, childhood idol ko siya. So, syempre gusto ko pong mahigitan yung mga nagawa ko before na films. At saka remake po kasi to. So, diba, sana po nabigyan ko ng justice yung role ko as Albina. Thank you. Okay, siguro may question to everyone. Hugutin ko na lang sa title, ang babaeng nawawala sa sarili. Sabihin ko na lang ang taong nawawala sa sarili. Kasi sabi nila, para sa inyong lahat, usually daw pag nai-in-love kayo, nawawala kayo sa inyong mga sarili. So, simulan muna natin kay Mon. Sa ito Parating in love yan. Diba Mon, nawawala sa sarili pag nai-in-love? Yes. Ala. We can hear you po. Oh, you're on mute. Yeah. Yes, Tita Aster. Ako matagal nang nawala sa sarili kasi maraming ang mga write-ups na matagal na akong single for 11 years. So, wala na. Talagang tinanggap ko na ang pagkawala sa aking sarili. Pero tinatanggap mo na nawawala ka sa sarili mo pag na-in-love ka? Partly, yes. Pero ano kasi ako
laging under control yung aking pagmamahal. Hindi ko alam, baka kaya nga single ako kasi kumbaga alam ko alam ko yung limits ko, alam ko yung kapasidad ko, alam ko yung kaya kong hanggang saan lang ibigay and kayang tanggapin. So, hindi naman totaling nawawala sa sarili pag in love. Nakikita ko pa rin o nagtitira pa rin ako para sa sarili ko. Oh, that's good. Oh, itong isa naman in love to Adrian. In love sa life. Yes, si Aster. Well, siyempre aminado tayo ng kabataan, medyo ganun kung mag-love ka talagang parang parang ka nawawala sa sarili kasi hindi mo pa masyadong mag-gauge kung ano yung tamang timpla kumpare. Siyempre, iba-ibang ugali ang nakakasalamuha nung growing up years. Pero ngayon, okay na. Tame na. Settled ka na kasi, di ba? Yes. Okay. Next siguro si Ava. Nawawala ka ba sa sarili mo pag na-in-love ka? Dati, Tita Aster. Pero ngayon, hindi na. Hindi na ako nawawala sa sarili kasi alam ko kung anong work ko and siguro, kasi di ba dumadaan naman tayo sa ganun stage na pag may gusto ko talagang tao na babaliw ka, binibigay mo lahat. Although nanggaling ako sa past relationship ko, ganun nangyari tapos nakakasakitan na physically. So, until na wala pa akong boyfriend. And ayoko muna. Boring eh. Joke. Career muna. Maganda yung career ko ngayon. Si Ayana. Ikaw, Ayana. Feeling ko lahat naman tayo nawawala sa sarili kapag nai-in love. Diba? Sabi nga nila, love makes you blind. Diba? Pero never ko pa siya na-experience na nawala ako sa sarili kasi mas inuuna ko yung sarili ko. Yun po. Thank you. And last but not the least, asan na si Diego? Tampo Dito yata. po. Niiwasan ko yung tanong mo, tita. Pinuta ko pa sa akin, Oo nga, tita. Last but not least pa talaga. And then, siguro dati, tita, I think all of them are right naman. Siguro na mas bata. And tama rin naman si Ayana na kahit pa paano meron pa rin na you do things na you don't normally do. So, in a sense, nawawala ka sa sarili. Pero, hindi na yung sobra katulad nung mas bata tayo na lahat-lahat ibibigay mo. Siguro medyo nag-mature na. Natuto ka na. Yes. Ako, ayoko nang magtanong. Yes, sige. thank you. Gusto ko maging mabait lang muna kasi gusto ko sana magtanong pa. Pero anyway, marami tayong mga kasamahan na kailangan pagtanong. Thank you so much, Jean. Good luck to everyone for the movie. Thanks, Thank you, tita. Tita Aster. Thank you very much, Miss Aster Amoyo, People's Journal, PM, and TikTok. Next, we have Leo Bucas of Push and Showbiz Republic. Hi, can you hear me, Jean? Yes po. Tanungin ko muna, ayoko kasi mag-camera, hindi pa ako maganda ngayon. Wait lang. Go, Leo. Ganon. Off cam po muna. Off cam muna. Yeah. Off cam na lang, ha? May pinagdadaanan pa ang lola niyo. It was 1989 kasi nung ipalabas itong ang babaeng nawawala sa sarili ni Dina Bonavie. First year college ako nun, kaya tandang-tanda ko yung pelikula nito. Si Ayana, tatanungin ko, yung version mo ba ng Dina Bonavie classic is more daring at mas kalaban kaysa sa ginawa noon ni Dina? Kasi sa trailer, kitang-kita namin kung ang mga position, sexual position and everything, talagang lantad. Ganun, mas ilang percent ang pagka-daring ang ginawa mo dito, Ayana?
alam naman po natin na sa Viva Max, walang limit. Diba? So, feeling ko, yung mga daring scenes, mas malala siya kaysa before. Pero syempre, wala naman pong makakapantay sa nagawa ni Miss Dina Bonnevie. So, ayun po. Nasabi mo kanina na idol mo talaga si Miss D. Tinitingnan mo ba yung career path mo na magiging kagaya din niya na eventually ma-recognize bilang mahusay na actress, gagraduate sa pagpapasexy, at alam mo yon magiging businesswoman, tulad niya ngayon? Nakikita mo ba ang sarili mo na ganun? Ngayon po, marami po kasing struggles. Pero nung before pa ako parang mag-sexy, ganyan, parang nakikita ako. Pero ngayon, hindi ko pa sure. Parang nag-iiba talaga yung perspective natin kapag may mga na-experience tayo sa life. Pero sana po. Gusto mo rin ma-recognize as an actress kasi sabi ni Direk Roman, meron ka naman daw kahit papaano. Opo, syempre po, gusto ko pong ma-recognize as an actor talaga. Ayun. Last question ko for Diego. Po. Yes po. Anak, Yes. yung role mo ba dito, parang yung role na ginawa ni Tonton Gutierrez dati, na nagpakita ng bat, first time magpakita ng bat sa shower scene nila ni Dina Bonnevie? Hindi ko po alam yung role ni Sir Tonton noon. Are you asking kung nagpakita ako ng puwet? Is that your flying question? Yes, kasi yun ang first time ni Tonton na nagpakita ng puwet eh. Hindi. Pero masasabi ko pa rin na matindi. Ito na siguro yung pinaka nag-show ako sa kahit na anong pelikula. Wow. Yeah. So dun sa word na matindi, hahayaan mo lang kaming imaginein kung ano yung tindi ng ipinakita mo. Kailangan mo panoorin. Diba? Yan yung selling point natin. Panoorin mo para malaman. Ang galing. So, Vary, thank you. Sayang wala si Direk Roman pagdating na lang niya mamaya yung isang question. Thank you, Jean. Thank Thanks, you very everyone. much. That was Leo Bukas of Push and Showbiz Republic. Next, let me call in MJ De Leon of Glitz.ph. Hello. Good afternoon. Hey, MJ. Hi guys. Congratulations. So my first question is for Ayana. This is actually parang sort of a really, big moment for you. Kwentuhan mo naman kami kung ano yung naramdaman mo, ano yung reaction mo when this project was offered to you. Syempre po, nung una, nagulat ako, na-excite, kasi nga po, idol ko po si Miss D, tapos binigyan ako ng project na siya yung original na actor. So parang napakalaking privilege po na maipasa sa akin yung movie na to. And ayun po, nag-prepare po talaga ako. Tinry ko magpapayat. So kung ano man po yung makita niyo dyan sa movie, payat na po ako niyan. So ayun po, nag-prepare ako. Pinanood ko yung mga previous movies niya bukod dito para malaman ko kung paano po yung atake na kailangan. Ayan. Thank you. Congratulations, Ayana. My next question is for Diego. Sa question lang yung previous na nag-interview si Sir Jojo. Ang ano kasi is sinabi mo na ito na yung pinakamatindi, sinabi mo. So, di ba, with a string of Viva Max films, paano ba, pinipace mo ba siya ng maayos? Or pinaplana mo ba siya na ganito ang route para meron pang matitirang ibibigay si Diego Loizaga? I didn't necessarily plan it. Malakas lang talaga si Direk Roman sa akin. So, di ako nakatanggi nung nilatag nila sa akin. Sabi ko, parang hindi ako mag-all the way. Nasa set na kami. Sabi niya, Jegs, mag-plaster ka na. Sabi ko, ha?
Hindi ko po gagawin yan. So we met halfway. So binigay ko pa rin naman kay Direk yung kailangan niya. And maganda yung eksena namin ni Ayana. But hindi pa rin siya yung full 9 yards, if that makes sense. So panoorin mo na lang. Abangan mo. So in the future films, may aabangan pa kami kay Jago talaga. Patindi ng patindi. Yeah, definitely. I think in the close future, might as well. Viva Max, let's go. Atin to. Yeah, Viva Max, bring it to the max. Thank you. Congratulations, Jago. Thanks, Jean. Thank you very much. That was MJ De Leon of Glitz.ph. Up next, let me call in Kate Adahar of Random Republica. Hi, thanks, Jean. My first question is for Ayana. Ayana, kasi you're described now as a Viva Max A-lister, How does it feel? Paano nabago yung buhay mo? Kasi lalo na yung unang labas sa mga pelikula, hindi ka pa naman masyado nakakalabas. Pero ngayon may interaction na with other people. Paano ka nabago? Feeling ko na bago po ako. Yung personality ko, mas natuto na din ako makipag-interact sa mga tao kasi sobrang introvert ko po kasi kung napanood niyo po yung mga previous ko. And na-build yung confidence ko sa sarili ko. Congratulations. My second question is for Adrian. Kasi we know na you're happily married, we can see. Pero when it comes to mga daring projects, do you discuss the roles with your wife and does she watch your projects? May feedback? As much as possible, gusto ko gulatin lang siya. Pero yeah, when it was offered to me and when I read the whole script, sinabi ko naman sa kanya na may mga gantong scenes at ang deal naman namin is I'm going to make yung mga movies na ganito, but then even kahit may mga sexy, it's within the story concept, hindi yung basta sexy lang and basta maganda yung pelikula at sinabi ko naman sa kanya ito yung classic film to 1989, di pa siya panganak noon, so ayun, naintindihan naman. Thank you and good luck on this. Thanks, Jean. Thank you. Thank you very much. That was Kate Adahar of Random Republica. Up next, we have Mac Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Please check your microphone po. Maybe you're on mute. Hi. Hello. Hi, Jean. Ayun, ako muna mag-fill up kay Sir Mac Richard. So, hi, I'm Marjorie Mataro from Lionheart TV. My first question is for the entire cast. Kasi medyo parang na-touch on na yung medyo gano'n ka-intense yung mga scenes with ang babaeng nawawala sa sarili. So, with the intensity of the scenes in the trailer, what can we expect with your character in the movie? So let's start with Sir Mon Confiado. Yes, yung character ko kasi dito, originally, ito yung pinlay ni Sir Eddie Gutierrez. Although doon sa original classic, siya ay isang furniture designer. Dito yung character ko, fashion designer kumbaga, boss ni Albina, ni Miss Ayana. So, medyo challenging din yung yung character ko kasi totally iniba ko rin. Hindi siya parehong-pareho or malayo doon sa atake ni Sir Eddie Gutierrez doon sa original classic. Ginawa kong parang medyo metrosexual yung atake. Hindi mo maintindihan kung bading ba siya o lalaki, fashionista. Kumbaga naaayon doon sa kanyang pagka-fashion designer. Thank you po. Kay Sir Aiden Alandino po.
Yeah, there. Well, ako naman yung character ko dito, I played the ex-boyfriend of kay Ayana sa story, kay Albina. Obsessed sa kanya, hindi pa maka-move on. So, ang dami namin scenes dito na very, paano ko masabihin? Very sexy yet parang parang forbidden love, parang mga ganun. So, it was very challenging for me, of course, because it's my first time to work with Ayana. And I think unang shooting day pa lang namin na yung nakaschedule na kagad yung love scene. So hindi pa kami masyadong, magkakilala. Pero yun na kagad yung ginawa. Pero nakatulong naman kasi sobrang dali niyang yung lapitan, hindi siya yung hindi yung parang hindi kanya bibigyan ng hard time na maka-work siya or makasama siya sa eksena. Thank you po. Next naman po kay Ava Mendez. Hi. Ang role ko naman dito, ako yung yaya nung parents ni Albina. Si Albina, malapit siya sa akin. Tapos hanggang sa, hindi ko na siya nagbibitawan hanggang sa huli. And then, lahat ng mga ginagawa, nandun ako. At lahat ng mga nananapit kay Albina. So, medyo challenging din yung role ko kasi from, parang, lang ako dun, malungkot na walang hope. Tapos, mag-jump ako sa pamilya psychopath na nasisiraan ako ng ulo, tapos magagalit ulit ako. Tapos, halo-halo. Roller coaster siya. So, ayun, yun yung nahihirapan ako. Pero, nagawa ko naman siya ng maayos with the help of the showman. Thank you, Eva. Next naman is Jegoloy Saga. Hi po. My character he's the current boyfriend. Well, as the story progresses, parang nililigawan ko pa lang yung character ni Ayana, and magiging present boyfriend ako ni Ayana, ni Albina. But how do I describe my character? Although mahal niya si Albina, he's not a very good guy. Meron siyang tinatago na darkness about him. It's my first time portraying a role na ganito kalala, na ganito ka twisted or dark. And it was fun to portray. It was fun working with Ayana. I don't like my role though. He's a bad guy, to be honest. Pero totoo na mahal niya si Ayana. He just has really bad habits in his life. And scary siya. Yeah, that's it. Okay. Last kay Ayana. Hello po. Ako po yung naganap bilang si Albina. And si Albina po, galing po siya sa very tahimik na pamilya. Sobrang religious and loving. And then, bigla na lang nag-iba yung takbo nung yung personality. Yun, dun po nag-start yung kwento nung nagbago si Albina and napansin po yun ng parents niya. And si Albina, walang ibang gustong marating kundi maging model. So, more on modeling din po yung movie na to. Wow. So, my last question naman is for you, Ayana. Kasi di ba medyo marami ka na rin projects na nagawa with Viva Max. And paano mo mako-compare yung role mo dito, yung ang babaeng nawawala sa sarili, compared to your previous roles? Mako-compare.
Siguro po dahil tatlo yung personality nung character ko dito kaysa dun sa mga iba kong nagawa. And mas challenging siya kasi remake yung movie, so kailangan ma-meet ko yung expectations ng mga viewers. And tawag ko dito, ano pa ba yung difference? Mas more on acting. Kailangan talaga po yung acting. Ayan. Well, hopefully, ito, ma-recognize ka talaga kung ma-recognize yung talent mo in acting with this movie. Well, thank you so much for answering my questions. Thank you po. Thank you, Jean. Thank you very much. That was RJ Matara of Lionheart TV.